makapangyarihan. Makapangyarihan ka at mapagpala. Walang imposible sa'yo. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Tayo na, mga kapatid. Pawitan natin ang Panginoon. Tayo magsaya sa Panginoon. Sa Panginoon, bagong awit ay awitan. Tayo magsaya sa Panginoon, bagong awit ay awitan. Saya din purihin. Purihin siya.
ba ang mabuting balita? Siya'y nagpapagaling. Ang Jehovah Rapha. Pangalan niya'y iyong-iyo ang kalusugan. Anumang karamdaman, narito siya't magpapagaling. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito. Dakila ang Diyos at nararapat purihin. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at langlangin. Bahagi na po tayo ng ating pagpapagag ng banal na salita at bago ko po tawagin si Sister Laila ay tinatawagan ko si Sister Claire upang magbukas ng panalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for today. Excuse me. Heavenly Father, we thank you, Lord, for today. We ask for your Holy Spirit's presence and anointing on Sister Lila as she brings forth the message that you have given her to share with your people tonight, Lord God. Lord, let her words, Lord, speak what your heart wants through her, Lord God. And Lord, we pray that you would edify and encourage your people tonight, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for this prayer line. We thank you, Lord, for the opportunity you give us to pray for your people. And Lord, bless your people tonight. Let them hear a word from you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tinatawagan ko na po si Sister Laila. Magandang gabi po, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Narito na naman po tayo sa ating pag-aaral at sa gabing ito, ang tatalakayin po natin ay may pamagat na saan mo ang buhay sa kabila, saan mo igugugol ang iyong panahon sa kawalang hanggan, saan ka patutungo, sa langit ba o sa impyerno. Atin pong tunghayan ang Apokalipsis, ang aklat ng Apokalipsis na may kapitulo 14, talata 10 hanggang 11. Tandaan na po natin iyan, at sa Apokalipsis kapitulo 21. May mga bersikulo po na napakagandang basahin at kakantahan po uukol po tayo ng saglit na awit. Ang title po nito ay sa English, Beyond the Sunset. At nais ko pong ating pong awitin ang stanza 3 and 4. Kung inyo pong natatandaan, may the Holy Spirit refresh our minds. Ganito po. Beyond the sunset, a hand will guide me to God the Father, whom we adore. His glorious presence, His words of welcome will be our portion on that fair shore. Beyond the sunset, oh glad reunion with our dear loved ones who've gone before. In that fair homeland, we'll know no parting. Beyond the sunset, forevermore. Dear God, our loving Father, please guide my lips. And please give me a clean mind and a pure heart, O God, that I may impart your word according to your will. In Jesus' name I pray. Sa talata po ng Apokalipsis, Kapitulo 14, ito po ang nasasabi tungkol sa impyerno. Ang talata bilang 10 ay ganito po: ay iinom din naman siya ng alak ng galitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Talata 11, at ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba
sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Sa Apokalipsis, Kapitulo 21 po ay may mga bersikulo po na maganda rin tunghayan. Atin pong tingnan ang Apokalipsis Kapitulo 21, talata mula 1 hanggang 3. At ito po ang nasasabi. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagaya kang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at sila'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay nasa kanila at magiging Diyos nila. At idako rin po natin ang ating mata sa talata 10, 11 at 12. Ganito po ang nasasabi. At dinalan niya ako nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem, na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe, na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta, na may 12 pintuan, at sa mga pintuan ay 12 anghel, at may mga pangalang nakasulat sa mga yaon na siyang sa 12 angkan ng anak ng Israel. At tunghayan din po natin ang talata 25, 23 at 25 ng chapter 21 po, kapitulo 21. Ang talata 22, at hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat, at ang Kordero ay siyang templo doon. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kalahatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang Kordero. Talata, ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. At sa talata 25, at ang mga pintuan niyaon ay hindi ilalapat kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. Amen. Napakaganda po ng pagsasalarawan ng langit, at nakakatakot naman po ang pagsasalarawan sa lugar na sinasabing impyerno. Marami po ang nagsasabi tungkol sa mga sinasabing near-death experience o isang eksperyensya ng mga taong sinasabing namatay sa panandalian at nabuhay ulit. At kung matatawag nga po natin ito na yun ay isang patutuo na may impyerno o langit man. Pero ang karamihan sa mga tao ay masasabing naniniwala, at ang karamihan naman po ay masasabing hindi rin naniniwala. Subalit tayo naman po ay mayroong banal na kasulatan na iniwan na ating Panginoong Jesus, at simula pa sa panimula ng kasaysayan ng sanlibutan, ang Diyos ay nagturo sa tao simula pa sa ating mga ninuno na
Noah at kay Lolo Adam at sa lahat hanggang sa mga buhay ng mga apostoles ay nagsasabi ng mga patotoo na may impyerno at may langit. Bakit hindi kaya po natin tunghayan at dagdagan po ang ating mga panahon ng pagbabasa ng Biblia, sapagkat ang topic po na ito, ang pag-aaral na ito ay talaga pong napakalawak at hindi kayang pag-usapan po ng kalahating oras lamang sa isang gabi. Ang pag-aaral po ay ongoing o tuloy-tuloy at madadama po natin na ang description po o ang pagsasalarawan ng kalangitan, ng buhay sa kalangitan, kung ano po ang makikita sa kalangitan ay kamangha-mangha, sapagkat ganyan po ang larawan ng ating Panginoon. Siya ay sinasabing puno ng kagandahan, puno ng kabaitan, puno ng liwanag, at hindi po kayang ipaliwanag ng mga salita na wala po talagang sukat na salita na talagang makakapagbigay larawan sa kagandahan ng kalangitan. At tayo po ay mananalig sa description na ipinagkaloob sa atin sa banal na kasulatan, sapagkat wala pong ibang basihan na masasabing salita po ng katotohanan kundi ang atin pong banal na Biblia. Subalit kapag tayo po ay nakakarinig ng balita o pagpapaliwanag tungkol sa langit o sa impyerno, ay nagsasabi tayo na ng pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon sa pamamagitan ng pagsasabing o kaya ay salitang totoo, at tayo po ay hihinto na dito sa punto na ito. Kaya po sa ating pong banal na kasulatan, mismo po ang Panginoong Hesus ang nagsasabi ng pagsasalarawan ng tungkol sa impyerno at sa kalangitan na siyang kaharian ng ating Diyos. Ito ay paulit-ulit po na mababasa natin sa kasulatan, sapagkat ang ating Panginoon siya ay tunay, siya po ang nakakaalam ng lahat at siya po ang may gawa sa atin. Hindi po ba karapat-dapat natin siyang paniwalaan? Hindi po siya isang tao lamang na maaaring magbulay-bulay ng salita upang tayo ay papaniwalain. Siya po ay Diyos. Alam po natin na mahal tayo ng Diyos at higit sa lahat ay tinubos tayo sa sala sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanyang anak na si Jesus upang tubusin tayo at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ito ay naganap sa pagpapako sa krus at sa bilang pagpapatunay na may buhay na walang hanggan. Ang una pong ehemplo ay hindi ba't ang ating Panginoong Hesukristo na matapos ilibing at sa ikatlong araw siya ay nabuhay na mag-uli, ay hindi po natagpuan ang kanyang katawan sa loob ng libingan, bagkus ay siya ay nagpakita na po sa mga apostoles, kay Maria Magdalena, sa mga apostoles, at sa una ay hindi po siya nakilala sapagkat hindi sila naniniwala na may buhay sa kabila. Maging ang ating po mga apostoles ay may duda. Pero tayo po ay ihahambing po natin ang ating sarili. Ang mga apostoles po ay pinili at binigyan din sila ng kaliwanagan ng isipan, tinuruan sila ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay ganun din. Tayo po ay pinili upang makita ang katotohanan na hindi baga nasusulat po sa ating banal na aklat. Kaya tayo din po ay pinagkakalooban ng mga katotohanan na ito, at napakaganda pong pagkakataon na yakapin natin ang katotohanan, isabuhay at ariin na ito ay napakagandang pamana ng ating Panginoong Diyos bilang ating Ama at tayo na kanyang bilang mga anak. Hindi po ba ang minamahal ay binibigyan ng mana
ano ang mana na gusto natin mula sa ating Ama. Bilang Ama dito po sa kalupaan, ang nais ng tao ay ang material na bagay, pananalapi, mga lupain, bahay na maganda, at higit sa lahat may mga naghahangad ng mga alahas at iba pa, maraming iba pang bagay. Subalit bilang isang Kristiyano na alam na po natin na ang kayamanan sa lupa ay hindi natin maaaring dalhin sa buhay sa kabila. Kung tayo ay naniniwala na may buhay sa kabila, hindi tayo maaaring magdala ng anumang material na bagay sapagkat ang makakarating po lamang doon ay ang ating espiritu. Hindi maaaring madala ng espiritu ang physical na o material na bagay sapagkat ang espiritu ay espiritu na hindi nakikita. Katulad ng espiritu ng ating Panginoon na umakyat po sa langit, nasaksihan ng mga apostoles, hindi po ba ang siya po ay katawan at espiritu dahil siya po ay Diyos at ang katawan na na ay sinasabi glorified body, umakyat siya una at siya ang unang halimbawa. Gayon din po tayo ay aakyat at tayo ay patutungo sa langit kung tayo ay naniniwala at tayo ay sa piling ng Diyos. Subalit kung tayo ay hindi naniniwala, ang ating patutunguhan po ay ang impyerno na walang hanggang kaparusahan ng apoy. Subalit kung tayo ay sa langit, ito ay buhay na walang hanggan. Buhay ng ang pagpupuri ay pagpupuri, pag-aawitan, pagmamahalan, at ang kalangitan ay masasabing tinatawag natin na paraiso. Ang nakakatakot na deskripsyon ng sinasabing impyerno ay makikita po natin sa maraming mga sulatin sa aklat ng Mateo, sa aklat po ng Marcos, sa aklat po ng Lucas, sa aklat po ng mga Apokalipsis. Nagsasabi po na ang impyerno daw po ay isang lugar ng apoy na hindi mapatay-patay. Tingnan nga po natin sa aklat ng ni Marcos, Kapitulo 9. Tingnan po natin, maaaring makapagbigay linaw po ito sa ating pagtatalakayan sa gabing ito. Ating tunghayan ang talata 43 sa aklat po ni Apostol Marcos, Kapitulo 9, talata 43. At nasasabi po ay ganito, at kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ay pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapa sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Ayan. At narito rin po, tunghayan niyo po sa Kapitulo 44 na makikita dito rin na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Nakakatakot, subalit yan po ang katotohanan. Kaya nakakatakot man kung at yan ay katotohanan, ay tanggapin ang dapat tumanggap at kung sino ang ayaw tumanggap ay alam na po natin kung ano ang warning o pababala tungkol sa mga bagay na yan. Ang ito daw po ay lugar ng kauhawan sapagkat ito nga ay walang hanggang apoy at natural, sila ay walang tubig doon, sila ay mauuhaw. At ito rin ang lugar ng miserable at napaka sakit ng kaparusahan dahil sa apoy na kumukulo at walang hanggan. At ito po ay walang katapusan na kalungkutan at galit ang naroon sapagkat magngangalit ang mga ngipin ng taong mga kaluluwang pinarurusahan ng walang hanggang apoy. At ito rin po raw ay isang lugar na separasyon na napakadilim na ang tao ay walang makikita kundi kadiliman. At ang apoy naman ay yun ang apoy na
na talagang parang susunugin kahigit pa sa kumukulong asupre. Ito rin din daw po ay walang hanggan. Ang langit din ay walang hanggan. So, ang kabaligtaran naman po ang description o pagsasalarawan, sapagkat kung ang impyerno ay walang katapusang pagpapahirap at walang katapusang apoy, ang langit naman ay napakaganda sapagkat ito ay lugar na masasabing paraiso, nagniningning, lugar ng pag-aawitan, pagpupuri sa Diyos at sa pagpe-fellowship o pakikipagrelasyon sa Panginoon ay walang tigil. At ito raw nakita na po natin sa ating binasa na sa Apokalipsis na ang kalangitan ay may 12 pundasyon ng iba't ibang klase ng mga bato na magagandang kulay, at ang 12 pangalan ng apostol ay naririyan. At ang mga dingding daw po ay gawa sa batong haspe, at ang 12 pintuan ay mayroong purong perlas, nakasimpiti ng perlas. At ang mga daan sa kalangitan ay puro ginto at malinaw na ginto na nagniningning, at kaya nga po hindi na nangangailangan dyan ng ilaw sapagkat ang mukha ng Panginoon ang nagbibigay ilaw. Mayroon din daw po dyan sinasabing ilog ng buhay o river of life, at mayroon din pong masasabing puno ng buhay o tree of life. Sino nga ba ang makakarating sa langit? Hindi na po taliwas sa kaalaman na ang makakarating sa langit unang-una ay ang mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang siya niyang Diyos at tagapagligtas. At sino nga ang makakarating sa impyerno ay ang kabaligtaran, ang nagtakwil sa kaisa-isang anak ng Diyos na sinasabing siya lamang ang daan, I am the way, the truth, and the life, which is sa Tagalog po, siya lamang po ang daan, katotohanan at buhay. Kaya kung wala po ang Panginoong Hesus sa atin, ay wala po tayong buhay. Tayo ay pupunta sa kamatayan na sinasabing, pag iniwan natin ang ating katawan lupa, hindi tayo magkakaroon ng panibagong buhay, kundi tayo ay magkakaroon ng kaparusahan sa impyerno. Kung tayo ay natatakot ng mga ganitong pagsasalarawan tungkol sa impyerno, hindi ba tayo naman din ay naliliwanagan o naeengganyo tungkol naman sa pangitain o pagsasalarawan ng itsura ng kalangitan. Kaya atin po sanang unawain, mga kapatid, na wala talaga pong ibang daan kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sana po ay matutuhang tanggapin hindi lamang ng mga nakakapakinig sa gabing ito, kundi sa pamamagitan po ng panalangin ay magkaroon ng kapangyarihan na mula sa Diyos na ang ating pong mga tao na nakakasalamuha o napagbabahagi na ng salita ng Diyos ay magkaroon po ng pananalig, paniniwala at higit sa lahat ay purong pagtitiwala na walang ibang kaligtasan at daan patungo sa buhay na walang hanggan, kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang kaparusahan nga po ay talagang napakatindi sa sinasabing impyerno, at nakakatakot na sila'y maiwan o hindi makarating sa kalangitan. Kaya habang may panahon pa, nawa ay magkaroon po ng pagkakatulungan, pagkakaunawaan sa halip na ng pagdudustaan, pagsiselusan. Tayo po ay magsilbing gabay sa ating mga kapatid na napapahiwalay o sa ating mga kapatid na nasa labas ng bakuran. Katulad nga po ng mga tupa na
maamo sapagkat sila ay sumusunod sa kanilang tagapagpastol. Kailangan din po ng sa kabila na mga tao na nahiwalay na sapagkat ang Panginoong Hesus ay nagsasabi iiwanan niya ang 99 na tupa upang hanapin ang nawawalang isang tupa. Kaya napakahalaga ng buhay ng tao na pabayaan lamang po na mailugmok sa impyerno. Kaya kung ano man po ang ating magagawa bilang isang Kristiyano ay kailangan po siguro na manalangin at sama-samang magdamayan at kumuha ng tanging lakas na mula sa Diyos upang magbigay linaw at magbigay aliw sa mga pusong nalulumbay na nagsasabing wala na silang kapag-asa. Kaya kung tayo ay naniniwala sa buhay sa kabila at ang langit ay tunay na naririyan at katulad din naman ang impyerno ay tunay din at naririyan din yan. Saan naman tayo pupunta pagkatapos ng kamatayan natin sa ating katawang lupa? Walang makapaggusto na pumunta sa impyerno. Wala diyang buhay. Kaya lahat ay gusto ay sa langit, hindi po ba? Sapagkat iyon ang buhay ng kaalwan, kapayapaan, at kasaganaan, at wala na po ang sakit, wala na ang kalungkutan, at lahat doon po ay puro pagmamahalan, sapagkat ang Diyos ay pugad ng pag-ibig. Kaya po mga kapatid, at sa atin pong kasalukuyang estado o sitwasyon na naririto na po tayo sa punto na tayo ay dapat nang magdesisyon o gumising. Hindi pa po huli sapagkat ang bawat pong hininga sa ating katawang lupa na ito ay isang patotoo na meron pa tayong pag-asa na makapagsisi at desisyon na tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang ating sariling tagapagligtas. At wala na pong iba sapagkat siya lamang siya lamang ipinagkaloob ng Diyos Ama sapagkat siya ang tanging walang sala, walang bahid dungis ng kasalanan at siya lamang po ang talagang makapagliligtas sa sangkalupaan. Siya ang Alpha at ang Omega, siya ang ating siya ang lumikha sa atin. Siya rin po ang makapagliligtas sa atin sapagkat ganyan ang kawalang hanggang pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi pa po huli. Kaya tayo na at tanggapin natin ang imbitasyon mula sa buhay na walang hanggan. Aanhin mo ang imbitasyon na papunta sa walang hanggang pagpaparusa. Hindi pa napakaganda ang buhay na ipagkakaloob sa atin sa kabila, ang buhay na walang hanggan. Kaya ang pagpili ay nasa sa atin, nasa iyo at nasa akin. Ang kalangitan ay naghihintay. Ganun din naman, ang impyerno ay naghihintay. At ang pagpili ay libre. Ito po ay nasa sa atin. Kaya sa gabing ito, buong taimtim po sana nating pagdiwariin sa ating mga isip ang ating tunay na desisyon. Bago po mahuli ang lahat, tayo ay magdesisyon. Napakaganda po ng mga pangako ng ating Panginoong Hesus kung tayo ay patutungo at makakamit ang buhay na walang hanggan. Kaya yan po ang ating pag-aaral sa gabi ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, tayo po ay kailangan namin, lalong-lalo na po ng aming mga kapatiran na hindi pa po nakakapag-desisyon hanggang sa punto na ito. Salamat po, Panginoon,
sa pagpapakamatay ninyo sa krus para sa aming mga kasalanan. Binubuksan po namin ang aming mga puso, ang aming pong mga isipan, at ang buhay para sa iyo, Panginoon. At salamat po sa pagpapatawad na pangako mo at sa pangako mo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kayo na po, Panginoon, ang magkontrol ng aming buhay at gawin mo po kami na isang kaibig-ibig ayon sa iyong paningin. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan po ng inyong dakilang anak na si Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Laila, sa napakagandang word sa gabing ito. Ang pamagat ay ano na nga yun? Saan mo i-google? Saan mo ang buhay sa kabila? Saan mo i-google ang iyong saan ka patutungo sa kawalang hanggan? Sa langit ba o sa impyerno? Amen. Yan po ang title ng lesson natin sa gabing ito. At ang kanya pong mga scripture readings ay Apokalipsis 14, versikulo 10 at 11, Apokalipsis 21, versikulo 1 hanggang 3, 12 hanggang 13 at 21 hanggang 25. Nabanggit din niya ang Marko kapitulo 9, versikulo 43 at 44. Nawa ay balikan nyo ang mga scripture readings sa gabing ito upang matunghayan nyo ang ubod ng kanyang message sa gabing ito. At tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line sa Tagalog, kasama ng Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay naka-broadcast globally at ito na po ang portion na ating itataas ang lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Hallelujah. Do you have any prayer requests, please? Continue to lift up Glory Tabernacle Church, the Healing and Deliverance Ministry, the Healing Room, the Prayer Line Live, the Feed New York Partnership Street Outreach, and also to lift up all the ministries involved. Glory, Consuming Fire Ministries, Minister Robin Lynn, Minister Joe White, Pastor Ram Bamboo, and Pastor William Lau. Thank you. Salamat, Sister Claire. Sino pa po ang may mga prayer requests? Pwede ko pong tawagan ang number 646-207. Yes, sister. Hi, Sister Joe. Oo, actually meron din akong gustong i-request ng pray kasi yung supposedly na magiging work ko as a baby nurse, so siguro hindi kaloob ng Panginoon, hindi natuloy hindi ko maintindihan. Pero meron din namang nung hindi natuloy yun, pero meron din namang tumawag sa akin na yun hindi sana, kundi yun ang aking step of faith na gusto kong ipanalangin sa Panginoon na makuha ko yung job na yun. Ito ay live out job at ito nga ay yung oras ay maayos. Yun lang naman ang aking concern para
Parang upang sa ganoon, makadalo pa rin ako sa mga sa gawain na lalong-lalo na ang linggo kasi minsan pag may trabaho na tinatamaan yung linggo, napakahirap. Pero yun ang panalangin ko na ang Panginoon ang gumawa ng paraan, gumawa ng arrangement according to His will. So, alam ni God kung ano yung job na yun na nasa puso ko. So, kung rinawa, yun ay mangyari. In Jesus' name. So, And, okay, so ililip up din natin. Ang ginagamit ng Panginoon doon, ang pangalan ng dating nagtatrabaho doon ay si Ate Tess. Tapos, yun nga, gusto niya akong introduce nga sa kanyang, sa kanyang aalisan na boss. Mm-hmm. So, ang panalangin niya, ang sabi niya, within this week daw, gusto sana akong ipakilala niya na mangyari na para pag-aantay Kasi yung nawala yung trabahong yun, tama-tama naman na tinawagan niya ako. Kaya sabi ko, Lord, halinawa, ito na nga talaga. Amen. So, yun po. Amen. Amen. Okay, itataas natin yan. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Sister Lila about heaven and hell, Lord God. Lord, you give us the choice, Lord God, whether we choose the decision for heaven or for hell, Lord God. And Lord, we know nobody wants to go to hell, Lord God. But Lord, you give us the choice to make, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, that we would warn the people in our lives about heaven and hell, Lord God, whether they want to spend eternity in heaven or eternity in hell. It's up to them to decide, Lord God, to choose you or not to. And Lord, I just want to give a praise report for Sunday. There was an accident coming home from church. A car turned over. There were lots of police cars, ambulances, and fire trucks. But Lord, you kept us safe. Thank you, Lord. And kaya mula sa puso ko, ako'y umaawit sa'yo. Ikaw ang hari at aking Diyos, at mahal kita, Jesus. Heavenly Father, we thank you, Lord, for each prayer request tonight, Lord God. And we pray, Lord God, as we intercede on behalf of your people tonight, that you would hear each request from them, Lord God, and answer them, Lord. And Lord, we also pray for all the prayer intercessors tonight, Lord God, that, Lord, your Holy Spirit would guide them as we pray for your people tonight, Lord God. Lord, we pray especially for Sister Jo. Lord, her desires to have a job, live out as a baby nurse, Lord God. But Lord, her hours, she wants to dedicate her hours to you, that she can still work, she can be free on Sundays to do your work, Lord God. That, Lord, you would make a way for her, Lord. That, Lord, this week, Lord God, she'll be introduced to her boss, Lord. And, Lord, we pray that you would open the door of opportunity for her to receive employment, Lord God. But also, on Sunday, she would be free, that she can attend service and do the works of God, Lord God. Lord, this is her desire, Lord God. And, Lord, we pray that you would grant it for her, Lord God. And Lord, tonight, Lord God, we thank you, Lord, for this prayer line. We thank you, Lord, for the different ministries represented, Lord God. And Lord, we pray that as the word goes forth to other nations, to other countries, Lord God, that, Lord, your people would be blessed, Lord God, by hearing your word, Lord God. And Lord, help them, Lord God, to come to know you, Lord Jesus, as their Lord and Savior. Let them choose you, Lord Jesus, so that they can spend eternity in heaven, Lord God. In Jesus' name, amen.
Amen, amen. Thank you, Sister Claire. Sino pa po ang may mga prayer requests? Maaring tawagan ko si Sister Laila uli for worship song. Opo. Dali lang naman. Ito. Awitin po natin sama-sama ang kantang Sino Ako, sapagkat dito ay naglalarawan na tayo ay may hiram lang na buhay mula sa Panginoong Diyos. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di natin ninais na tayo'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya natin na tayo'y isilang. Pagkat tao ay may roong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan. Kundi tayo umibig, kundi natin binigyang halaga ang buhay nating handog. Ang buhay nating hiram sa Diyos, kundi tayo nagmamahal. Sino tayo? Amen. Amen, amen. Basahin natin ang awit 119. Napakaganda ang awit na ito at doon sa 119 verse 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So ako'y sumumpa at pinagtibay mo na aking natuparin ang mga matuwid mong kahatulan. Ako'y nagdadalamhating mainam, buhayin mo ako o Panginoon ayon sa iyong salita. Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo ang mga kusang handog ng aking bibig o Panginoon at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay, gayon may hindi ko nalilimutan ang kautusan mo. Ipinaglagay ako ng silo na masama. Gayon may hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. Ang mga patutuo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso. Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo magpakailanman. Sa makatwid, bagay hanggang sa wakas. Bagay hanggang sa wakas. Hallelujah. Amen. Sister Jo, pwede kang ipakitaas mo ang mga prayer warriors sa gabing ito at saka yung mga wala pa sa Panginoon, yung mga who need salvation. Okay?
Sige po. Okay. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa gabing ito na kami ay binigyan mo ng pagkakaon, na kami ay pumupunta sa iyong harapan at amin pong ipipresent po ang aming mga concerns sa iyo, Panginoon. Lord, thank you so much, God, that you are good and merciful and your love endures forever, O God. Father God, thank you, Lord, O God, that tonight is a victory night, Lord, O God. And Father God, you know all the people who are in this prayer line, O God. And thank you so much, O God, for their time, O Lord, O God, that they put it tonight, that, Lord, you will be the one, O Father God, to answer all their hearts' desire to, O Lord, O God. And I pray, Father God, for all the prayer warriors, O Father God, that, Lord, let your Holy Spirit will lead us, O Lord of God, and that we'll come to know you more and more, and that, Father God, whatever your words, O Lord of God, speak it unto us tonight, O God. And Lord, thank you that without you we are nothing, O Lord of God. That's why, Father God, we come to humble ourselves to you, O God, knowing that you are a big God, knowing that you are the God who answers our prayer, O Lord of God. And thank you so much, O Father God. And Lord, we lift up to you, O Father God, those people who are listening at this very moment, that if they don't know you yet as the Lord and Savior, Lord of God, we pray, God, that you be the one to manifest into their life, that you are alive, that you are the God who is so compassionate, O God, in all our ways, O God, that you will always be there, O Father God, that help us, O God, to carry on, O Lord, O God, that we'll give to you all our burdens, O Father God, that God, you know, that we cannot do anything, O Father God, except to give everything unto your care, O Lord. And tonight, Father, thank you so much, God, that you will just show forth your mercy, O God, your mercy and grace that abound in us, O Lord, O God. Lord, thank you, Father, that we can call unto you, O Lord of God, and you will answer us, O God. And in your time, O Lord of God, give us patience and grace, O Father God, to wait, O Father God. And to those people, O Father God, who are seeking and looking unto you, Lord of God, we pray, God, that you will show forth your face upon them, O Lord of God. May your light shines upon them, O Lord of God, that they will see that there is a true God who answer our prayers, O Father God. That there be a great testimonies, O Father God, that, Lord, whatever they need, O God, in their spiritual life, in their financial, in their physical, O Lord of God, may you be the one, O Father God, to meet everything, Lord of God. Thank you so much, O Father God, that we can always call unto you, Abba, Father, Lord of God. And thank you, Father God, that we can call unto you, O Lord of God. And Father God, thank you that you continue to change us according to your will, Lord of God. That God, without you, Father God, we cannot change our hearts, change our minds, but you will be the one, Father God, to help us go through to all kinds of trials that we are having right now, Lord of God. You will help us go and pass it, O Lord of God, and we could able to win that victory because that is your promise, O Lord of God. And Lord, thank you so much for these brothers and sisters that I have not met them in person, some of them, Lord. Thank you that they are with me in this prayer line, O Lord of God. Bless them every day, Lord of God. Whatever the work of their hands, Lord, bless them, God. And to those people also, Father God, who are listening, Lord of God. And thank you so much for the salvation that you will bring unto them, O Lord of God. Lord, thank you so much, O God, that you promise us your word, that you have a plan to prosper us and not to harm us, O God. Plan to give us hope in the future. And Lord, we thank you for your words that you promise us in Jeremiah 29:11. And also, Lord, you said, call unto me, O Lord of God. And right now, Lord of God,
whom we are calling except to you alone, O God. And Lord, we thank you that you know, O God, you owns the heaven, earth, and everything that is in it, O Lord, O God. And even us, O God, you own our life, O God. And thank you, Father God, that there is always, Father God, that a new day that you're giving to your children and to those who are hopeless, Lord, O God. That thank you that there is always a hope coming from you, Lord, O God. And thank you so much, Father God, that even this pastor, Mel, and who's the wife, Lord of God. Yes, God, and whoever is leading this ministry, Lord of Father God, thank you, Lord of God, that you continue to use them for your glory, O God. Thank you so much, O God, that continue to bless your ministry, O Lord of God. Thank you, O God, that bless their lives, O Father God, and thank you for the souls, O Father God, that who will come to know you because of them, Lord, that you're using them mightily, Lord of God, for your kingdom. Father God, thank you so much, O God, that we give you all the glory and honor and praises to you alone, O Father God. Lord, thank you so much, God, that you've given your Son, O God, for us, O Lord, O God, and that you've given your only Son for us to be saved, O Lord, O God, and that, Lord, we will always remember that. And thank you, Father God, O Lord, O God, that you are there, O Lord, always, O God, Lord, to look upon us, O Father God, in everything, Lord, O God. Once again, Lord, a million thanks to you, Lord, O God, Jesus and our Father. We thank you once more, O God, for this we ask in your sweet name we pray. Amen. 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 Salamat, Sister Joe. May I call on 917-215? Hello, Pastor Marina. Sister Kim. Hi, Sister. Sister, pwedeng pakilip up yung mga they're undergoing attack from the enemy, and usually in their health, in their finances, even in their relationships. Also, those pastors who are under suffering right now, especially in the Philippines, because of what happened in our country, and that will find favor from the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat po ngayong gabi, Panginoon, po rin ka namin, sambahin ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat po na once again, kami ay nandito sa linya, Panginoon. Po rin ka namin na sambahin ngayon at magpakawalang hasan. Panginoon, Lord, Almighty God, tinataas po namin sa iyo ang mga kapatiran, Lord God, na lalo na yung mga pastor sa Philippines, Panginoon, na tinitira ng kaaway, inaatake ng kaaway, Panginoon, Lord. Panginoon, ang kahirapan, oh Lord God, marami ang walang provision ng mga pastor, Panginoon. Panginoon, magmilagro ka po sa kanilang buhay. Ipahatid mo po sa kanila ang mga pastor na ikaw ay tapat, na kapag ikaw ang kanilang sinunod, Panginoon. Ikaw ang magbibigay, Lord God. Ikaw ang magpo-provide, Lord God, Panginoon. Tatagpuin mo si po sa kanilang pangangailangan sa oras na ito. Mangusap ko po sa kanilang puso. Huwag mo po silang paghinain, Panginoon. Kung ano man po ang atake ng kaaway, Panginoon, bigyan mo po sila ng kalakasan, O God, na ma-overcome kung ano man po ang they're undergoing right now, Panginoon. Lord, palakasin mo po ang iyong mga sugo na alagad sa Pilipinas na magpalawak ng iyong kaharian, Panginoon, Lord. Oh God, sino mo ang nanghihina, Panginoon, palakasin mo po ang kanilang pananampalataya at maniwala sila na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Na kung ano man ang kanilang pangailangan ay alaman mo na bago pabigkasin nila ang kanilang mga bibig sa kanilang mga bibig.
So, Panginoon, katagpuin mo po sila sa kanilang mga problemang pinansyal, sa kanilang mga problema na nanlalamig sa iyo, Panginoon. O hipuin mo po sila, Lord God, at ibalik mo po sila sa una kanilang pag-ibig ni Panginoong Jesucristo, Panginoon, Lord. Oh God, ganun din po ang mga pamilya na inaatake ng kaaway ang relasyon ng mag-asawa, Panginoon, Lord. Pagtibayin mo po ang bawat mag-asawa, Panginoon. Pagtibayin mo po ang mga pamilya na ikaw maghari at ikaw maging gitna ng kanilang relasyon, Panginoon. Lord God, huwag mo po silang tuluyang magpadala sa gawa ng kaaway, Panginoon, Lord God. So, Lord God, sa mga lahi ng kaaway, Panginoon, Lord. Panginoon, ang pamilya, ikaw ang nagtatag at ito ay magiging matatag kapag ikaw ang una sa lahat at ikaw naging sentro ng bawat pamilya. Kaya, Panginoon, hipuin mo po ang bawat isa na nagkakaroon ng problema sa relasyon na pampamilya, Panginoon. Palakasin mo po sila, wag po silang padala sa lahi ng enemy ni Satan, Lord God. At Lord, bumalik po sila sa mga pangako na kanilang binigkas nung sila ay iyong pagbuklodin, Panginoon, Lord God. At ang bawat mga anak, Panginoon, tulungan mo po sila na ikaw ang sentro ng kanilang buhay. Huwag mo po silang ihiwalay sa iyo, Panginoon. Lukuban mo po sila ng banal na Espiritu, Lord God. Nagkaroon po sila ng kalakasan na i-resist ang gawa ng kaaway at matuto sila, Panginoon, na mag-meditate ng iyong salita, na itago nila sa kanilang puso para sila ay handa sa anumang atake ng kaaway, Panginoon, Lord. Oh God, wala pong imposible sa iyo, Panginoon, oh God. Yung pong nagko-contemplate na mag-divorce, alisin mo po sa kanilang puso yan, sapagkat yung salitang yan ay hindi nang galing sa iyo, kundi nang galing sa kaaway, Panginoon. Alisin mo po ang line ng enemy sa mga puso ng bawat isa, Panginoon. Oh God, patatagin mo po ang pamilya sapagkat pag ang pamilya ang matatag, ang iyong kaharian ay magiging matatag. Ganon din ang mga anak ng mga bawat pamilya, Panginoon, Lord. So, Lord God, pagpatnubayan mo po ang bawat pamilya at yung mga kapatiran po na inaatake, lalo na sa mga sakit, sa pinansyal, sa trabaho, Panginoon, ikaw lahat ang may-ari ng trabaho. Ikaw lahat ang tagapagpagaling. Wala pong imposible sa iyo. Ikaw din po yung nagbubuhay ng mga patay. Panginoon, magkaroon po ng bawat isang mga kapatiran at lahat ng nangangailangan ng iyong tulong na magkaroon ng pananampalataya ng galing sa iyo, Panginoon. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya. At maniwala po kami, Panginoon, na ikaw ay able to do great and mighty things, able to heal, able to restore, Lord God, able, Lord God, to meet the needs, oh God, of your people and of your pastors that you have called. Oh God, wala pong imposible sa iyo. Lahat po yan ay posible. Kaya ngayong gabi, Lord God, binibigyan ko po, Lord. Oh Lord, tumatawag po kami sa banal na Espiritu. Nabigyan mo ng kalayaan ng mga tao na may takot. Nabigyan mo ng kalayaan, Lord, ang mga tao na naglalamig sa iyo, Panginoon. At because ay umahon sila at patuloy, Lord God, na maghasik ng makakuha ng mga kaluluwa, Panginoon, na dudulog sa iyo at makakakilala sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po itong prayer line na ito, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang bansang Pilipinas. Patuloy mong hubugin ang mga tao na may takot sa iyo, tumawag sa iyo, Panginoon, Lord. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon, kundi sa pamamagitan ng relasyon sa iyo, Panginoon, Lord. Ganun din po ang Glory Tabernacle. Patuloy mo po silang i-bless, Panginoon, Lord God. Bless Pastor Mel and Pastor Marina. Order their steps at all times. Keep them in the palm of your hand, Lord. Watch over them, Lord God, and let your light shine through them, Lord. Father, I pray that you will meet their needs financially, socially, spiritually, and whatever, Lord, or the whole family, and watch over them, Lord. You will, O God, grant the desire of their heart, knowing that it will glorify your name. At salamat po sa ginagamit mo sa gabing ito si Sister Tess.
Panginoon, patnubayan mo po ang buong pamilya, ganun din ang kanyang asawa at mga anak. Oh God, give them wisdom, order their steps at all times, kung ano man po ang kanilang mga plano, Panginoon. Katagpuin mo po sila sa oras ng kanilang pangailangan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa sa prayer line na ito, sa mga miracles na ginawa mo, Panginoon, Lord. At sa mga silent listeners, Panginoon, salamat po sa pagdadala mo sa kanila dito, Panginoon. Katagpuin mo po sila at ibigay mo po ang desire ng heart nila according to your will. At saka yung mga prayers ni Lord God, kahit hindi nila sinasabi, ito ay alam mo na alam mo na, because alam mo ang nasa puso ng bawat isa. So, Panginoon, ngayong gabi, tinatas namin yung pangalan, naninimpalataya kami, Panginoon. Ang ikaw ay may kapangyarihan na sumagot ng aming mga pinanalangin. Salamat po, proteksyon po ang aming mga anak at huwag mo pong ihiwalay sa iyo at bigyan mo po sila ng sinabi mo sa iyong salita na meron silang plans not to harm them but plans to give them a future. Oh God, we thank you for your promises. Thank you, Lord, for your faithfulness. Salamat po. Salamat po sa prayer line na ito, Panginoon. Patuloy mo pong basbasan itong prayer line at dala ka po ng marami pang kaluluwa na makakakilala sa iyo sa pamamagitan ng prayer line na ito. Purihin ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tinatawagan ko ang 4347536. 347-536. Oh, hi. Sister Lai, pwedeng pakitaas ang mga may sakit at yung mga nangangailangan ng trabaho at yung mga nangangailangan din ng mga apartments at yung mga they lose their hope na nawa ay mabigyan sila ng encouragement sa mga prayers na nandito at nawa ay lumakas ang kanilang spiritual na mga inner man upang patuloy sila sa paglakad sa Panginoon. Hallelujah. Dear God, our loving Father, tinataas po namin sa gabing ito ang lahat ng mga tao na may sakit, mula po sa mga matatanda hanggang sa mga bata, lalo na po yung mga bagong kapapanganak lamang, Panginoon, hindi pa na masasabing matitipuno na ang mga katawan. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, ang mga atin pong elderly na unang-una po, si Lola Perfecta, inadalangin po namin na pagkalooban niyo po silang lahat ng kalakasan ng pangatawan, kasiglahan ng kanilang mga espiritu, sapat na kapahingahan sa gabi, tamang pagtulog, at kasiglahan ng kanilang mga panlasa sa pagkain at ang maayos na pagsunod sa kung sila man po ay umiinom ng gamot ay maayos na pagsunod sa takdang oras ng pag-inom ng gamot o mga vitamina na makasusuporta sa kanilang kalakasan. At higit sa lahat, Panginoon, ingatan niyo po sila at lahat ng mga taong nag-aalaga sa mga ating mga katandaan na miyembro ng pamilya, ay bigkisin mo po sila ng iyong pagmamahal at higit sa lahat ay dagdagan mo po ang kanilang mga pagtitiis at pagpapasensya sa hirap na tinatamasa sapagkat hindi naman natin masasabi. Alam po natin na mahirap po ang may katandaan, lalo na po ang may sakit. Kaya ang mga nagtutulungan, ang ating pong pagtutulungan sa pagtataguyod ng ating mga katandaan ng miyembro ng pamilya, Panginoon, ay pagbagyan niyo po ang kanilang pagmamahal at pagtutulungan sa araw-araw. Pagkalooban po ng kaligayahan sa kalooban ang mga katandaan hanggang huling sa kanilang buhay, Panginoon. At
lubos po sana nilang ipagtiwala at ipagkaloob sa inyo ang kanilang mga kasiglahan ng pangatawan, sapagkat kayo lamang po ang tunay na nakapagbibigay ng lahat ng ito sa kanila. Kaya Panginoon, marami po salamat sa inyong pagpapala sa lahat ng mga katandaan na aming pamilya, at higit sa lahat sa mga katandaan po na miyembro ng pamilya ng mga nakikinig sa prayer line na ito. Tinataas din po namin sa inyo ang lahat ng mga taong nangangailangan ng trabaho, hindi lamang po ang mga miyembro ng prayer line na ito, kundi 10 rin po na aming mga pamilya, ang lahat ng mga taong nakikinig at dumadalo sa prayer line na ito, kanilang matagpuan nawa ang karapat-dapat na trabaho na kanilang minimiti sa kanilang mga puso. Unang-una, Panginoon, ang trabaho na sana ay mayroon pa rin silang panahon na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, sa araw ng linggo o gayunman kung anong araw man po sa week na o sa buong linggo ng kanilang buhay ay makapag-alay din po sila ng kanilang mga sarili at pagpupuri at pagsisilbi sa inyo. At doon naman po sa mga taong nangangailangan ng tirahan, Panginoon, kaawaan niyo po sila, Panginoon Diyos, lalo-lalo na po yung mga may matandang miyembro ng pamilya sa naghahanap na ito ng mga apartamento o bahay o kwarto, sa mga mag-asawa po, Panginoon, na talagang kailangan po nila ang lugar na masasabing sarili nila, na sila po ay makapagpupuri na magkasama, Panginoon, na matahimik na lugar, at ito ay buklurin po ninyo ng pagmamahal na talagang masasabing pagmamahal na kadama-dama, kasiyasiya ayon sa iyong paningin, at pagmamahal na maibabahagi pa rin, hindi lamang po sa buhay ng mag-asawa, kundi sa miyembro rin po ng kanilang mga pamilya. Ang mga mag-asawang may anak na mga maliliit, Panginoon, at nangangailangan ng mga bahay, nawa po ay ihatid mo po sila, Panginoon, sa tamang lugar, at nawa ay makapagtagpo sila ng tunay na trabaho at lugar ng pag-aaral ng mga bata, na lumaki sila ng maayos at matiwasay at may takot sa inyo. Tinataas din po namin sa inyo ang mga taong nawawala na ng kapag-asahan sa buhay na ito, na nang hihina, ng lulugmok, at higit sa lahat ay nawawala ng tiwala, Panginoon, sa inyong mga pangako na ipinagkakaloob sa amin. Ay nawa po, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng mga bagong puso na handang tumanggap, handang sumunod, Panginoon, sa inyo, at pusong matibay sa mga pagsalakay o may mga pusong mahina, Panginoon, na hindi matagalan ang pagpapahirap ng mga taong hindi Kristiyano. Kung minsan man po ay sa kapwa Kristiyano ay nagpapahirap sa kapwa Kristiyano, Panginoon, ang mapanirang mga dila, ang mapanirang mga walang tiwala sa kabaitan, Panginoon, ang bawat isa. Nawa po, Panginoon, ang mga tao na ito ay pagkalooban niyo po ng tunay na tunay na pagtitiwala, Panginoon, upang lalong lumakas ang kanilang pag-ibig at pagmamahalan sa isa't isa, at ang pag-asa na sa iyo po lamang matatagpuan. Kayo lang po magkakaloob ng panibagong kalakasan, panibagong kasiglahan sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pag-aalaga, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, Panginoon. At ang kasiglahan na ito ay huwag po sanang mawaglit sa kanila, Panginoon. At
sila po ay buklodin ninyo ng inyong pagmamahal upang sama-samang makapaglingkod bilang isang pamilya, mga anak at magulang, Panginoon. Ang mga taong malayo sa kanilang mahal sa buhay, dumating din po sana, Panginoon, ang kahilingan ng kanilang mga mahal sa buhay na makapiling din sila at makapamuhay ng sama-sama at makapaglingkod ng sama-sama sa iyo, Panginoon. Hindi lamang sa mga naririto sa Amerika, gayon din po sa ibang panig ng mundo. Alam natin na napakarami po ang mga overseas worker, Panginoon, na napapahiwalay sa kanilang mga pamilya. Sana ang kanilang mga mithiin sa buhay na makapagtustos at makapag-ipon po ng mga sapat na pangailangan na ayon sa iyong pagkakaloob, Panginoon, ay dumating po sana ang panahon na magkaroon sila ng pagsasama-sama at upang diyan po ay makapagbigay papuri sila at pasasalamat sapagkat sa inyong mga walang hanggang pagtulong, Panginoon, sa inyong mga walang hanggang biyaya sa amin. Ito po ang aming sama at dalangin sa pangalan po ng inyong mahal na anak na si Jesus. Amen. 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 Sa ating pagsara sa gabing ito ay tinatawag po si Sister Chit upang magbigay ng worship sa sa Tagalog o sa English man. Sister Chit. Hello, Pastor Marina. Yeah, pwedeng kumanta ka, Sister Chit, ng after that magko-close na tayo. Okay. Teka lang, nasaan ba yung aking notebook na Tagalog? Wala yata akong Tagalog. And maski English. Maski na English. Ito. Ay, Panginoon, sandali. Pinuksan ko pa yung ilaw. Salamat po, Ama. Sa iyong salamat po, Panginoon, sa biyaya ng lahat ng tinanggap namin sa araw na ito. Meron pala akong testimony, but anyway, I will make it short. We should have been going to, as I said, we should have been going to Virginia, Alexandria, Virginia last Saturday up to Monday. But in my heart, I don't want to go. I want to attend the prayer meeting and I want to attend the service on Sunday. So, because of the snow, we were not able to go. So I canceled everything, the hotel, accommodations and everything. And I did not cancel. I moved it to another date. And all things worked together for good. And my daughter said, Mommy, we'll just go to Pocono. And sure enough, before we go to Pocono, we were able to attend the service. And you know what is the service? Is family relationship, and it's the sacredness of marriage. And then they have and wherever I go, it's always the preaching is family relationship, because last Friday it was the preaching in the young adults. So you said, God, you are speaking to the families, because if the family are solid in you, Satan cannot enter the family, and everybody will be united in you, because if the father and the mother are Christians, then the children will never be separated from you. And then we were, and at the same time they were offering the art of marriage. It is a video, but the church here in Jersey, the Evangel, where our pastor from Times Square was a member, and they are having a marriage seminar, The Art of Marriage. That's the name. That was a book written by a well-known author, and so we were able to enroll to register. So we will be attending that. And if someone is willing to attend, I would encourage you. You are most welcome to come. It's an Evangel here in Union, New Jersey, and it's today like the sister of Times Square Church.
because one pastor there is also in here, in one of the elders in this church. Evangel is the name, and it will be on February 28 to March 1st. 7 to 9 on Friday, and then on Saturday is 9 to 4. So you are most welcome to attend. Thank you. And now I said we will have to worship. Father, we love you, we worship and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name, oh yes. For Spirit, we love you, we worship and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Panginoon, muli pong i-glorify mo ang iyong pangalan dito sa prayer line na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong kapangyarihan na marami ng miracles at answers sa aming prayers. Purihin ka namin, sambahin ka namin, Lord. May all the families be blessed, O God. I lift up to you, Pastor Marina and Pastor Mel. Bless them. Go before them. Be with them and guide them. Keep them. Oh God, keep them burning, oh God. Let your light shine through the glory tabernacle, Lord God. Let your anointing flow through each one of them. Bless the whole family, Lord. Provide for their needs, oh God, Lord Jesus. Father, give them strength and good health. Give them wisdom from you and the discernment, Lord God. Reveal to Pastor and Pastor Marina what you want them to do, Lord God. Give them a holy revelation from above. That when they speak, Lord, it's you is speaking through them, Lord. Father, use them mightily, Lord God. And may you be, Lord God, glorified in this prayer line, Lord God. Lord, let people testify, oh God, your goodness and your faithfulness. Glorify your name in this prayer line. Thank you for your presence, Lord. And may each one be blessed tonight, Lord. Give us a sound sleep tonight, oh God. Give us heavenly dreams. And tomorrow, Lord God, wake us up, oh God, according to your will, to worship you again in spirit and in truth. Watch over us in our sleep, Holy Spirit. Put a hedge of your covering and protection around this one's home, Lord. Drive away the evil one away from our house, Lord. Protect us from harm, from danger, from evil, and any calamity that is going on, Lord God. Father, Lord, let your name be exalted and glorified in our lives, O God. And we thank you, Lord, for the joy and peace that, Lord, as we go into this prayer line, as we obey and intercede of what you want us to pray, we are blessed. Thank you so much, Lord, tonight. Thank you. Bless each one, O God. Oh, Jesus, thank you. We love you. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Hanggang sa muli, ito ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line kasama ang Consuming Fire Radio Ministry. Hanggang sa muli nating pagkikita sa prayer line na ito,
Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at sa gabing ito ay mag-close up tayo ng worship. Hallelujah. Salamat.